Sa 20,000 pesos na uutangin dito, ang babayaran lang monthly ay 1,849, good for 12 months. Lumalabas na ang pinakatubo lang nito for 1 year ay 2,188. At ang tubo naman per month ay 182.33 pesos lang. Mukhang maganda, di ba? Yan nga yung pag-uusapan natin sa video na to, ang bagong labas na loan application na lagi ko nakikita yung ads nila kahit saan ako manood. Siguro nasa magwa 1 week ko na din nakikita yung ads na to, pero ngayon nga is napag-desisyon ako na na-reviewin dahil alam kong nakikita nyo na din to. Tapos bigla na lang susulpot sa inyo habang nanonood kayo ng mga vlogs. Nako, wag muna kayong magkiklik dyan. Alamin muna natin kung ano ba yung requirements nila. Maaasahan nga ba talaga? SEC registered ba? Kamusta ang interest? Buo bang matatanggap? At syempre, kung may pananakot ba? Kaya panoorin mo yung video na to hanggang dulo para malinawan tayong lahat kung talagang maaasahan ba to sa oras ng pangangailangan. Kaya yun na, simulan na natin. Pero kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa aking channel para lagi ka nga maging updated sa may kada uploads ko. At kung meron ka ding requested na loan application review, i-comment mo na yan para ma-review ko para sa'yo. So, ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang credit proof personal funds. So, wag muna kayo mag-i-install, please. 20,000 nga daw, 1,849 monthly, good for 12 months. At pagka 10,000 naman, 924 lang per month ang babayaran. So, eto na nga ang pinaka nalaman ko dito sa application na to dahil nayari ko na siyang applyan. So, una-una nyo dapat malaman, so ito, hindi ko nakita yung kanilang application sa SEC, ibig sabihin ay hindi sila registered. Kaya isang red flag na to. And bago ko i-install yung kanilang application is, pagkatingin ko doon sa may pinaka-application details nila bago i-install ha, ay hindi naman pala siya totally talagang utangan sa unang tingin dahil more on tracking lang to. Ayan, expense and income tracking. At pangalawang red flag, 1.6 ang ratings. Pero since re-reviewin natin, pasukin din natin yung loob, i-check natin. And disclaimer, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply dito. So this is for educational purposes and for awareness na bago kayo mag-try sa isang utangan online, make sure lang na talagang alam nyo kung ano yung pinapasukan nyo. And mainam na nag-iingat tayo bago tayo mag-go. And fast forward, natapos ko na tong sagutan. 2 contact references ang hinahanap. Okay, kahit student, kahit retired, kahit unemployed. Pero may pa-background check sila about sa may mga utang natin sa ibang loan application. Gano'ng kadami, magkano na yung inabot. At sa may ID, maraming pamimilian. Pero eto na nga. Noong nakita ko agad itong the credit limit has been activated, alam ko na agad. So ito ay isa sa mga kagayang utangan, ng mga na-review na natin noong nakaraang araw. Dahil may paganito din sila. Ayan, the loan application has been submitted. Na-submit na kahit na wala pa tayong nakikita dito na loan details, na offer, na loan agreement. Wala pa tayo ditong ina-accept. Pero meron na daw tayo agad-agad na na-request na isang product. At ang amount pa ay 3,000 pesos. At pagkado ito na-approve, automatically mapupunta na agad dun sa may iniregister natin or inilink natin na disbursement channel, which is pwede ang bank or e-wallets. So ito na nga yung nakakatakot, di ba? And buti na lang, after kong i-confirm to, lumabas nga itong Quick Pesa ulit na kagaya ng Cred Melody, Cred Ladder, Utang Buddy, Credit Beacon at Trust Packet. So, iisa lang yung nasa loob ng application nila. At eto nga ulit si Quick Pesa. Ayan, 3,000 pesos ang amount na nai-request ko daw agad-agad pero wala pa naman akong inaagrihan. So, buti na nga lang is, ayan, na-reject ako. Siguro dahil na-reject ako dito sa may mga nauna kong binanggit na kagaya din nito. Pero good thing na lang. Na-reject ako dahil kung babalikan natin itong mga na-review ko nga na kagaya nila, is hindi po ito buong matatanggap. Dahil chinek ko nga yung pinaka-ratings and reviews dito sa application nila at nag-iisa lang yung nandito. So sabi nga is, don't try this alone, not registered. They will text you harassing words, even cursing using bad words. High interest rates, they will send you money automatic without even letting you know. No choice ka. So na-report na daw niya.
So marami tayo dito red flags na nakita. And choice nyo yan kung ipagpapatuloy nyo pa yung pag-apply dito. Pero ako is hindi ko na to ipagpapatuloy. Ang mahalaga nga is nalinawan tayo kung talaga bang makakatulong to. Sana nga sana na lang totoo yung pinapakita nila doon sa ads dahil I'm sure maraming matutulungan tong app na to kung ganon yung talagang ibibigay nila or ipapautang nila. Biruin mo 20,000 pesos, tapos 1,800 plus lang ang babayaran mo monthly. Kaya lumalabas na sa isang taon, 2,188 lang yung pinakatubo. Sana na lang talaga ganon. Kaso hindi, another isa pang utangan na paasa. Ayan, pinaasa na naman tayo dahil nakikita natin lagi yung ads nila online. So be aware sa mga ina-applyan nyo na galing lang sa mga ads, nakukuha agad yung loob nyo. Dahil mahirap na ngayon, sobrang daming naglalabasan ng mga utangan. Make sure lang na alam nyo muna agad-agad bago nyo gino-go yan. Kung okay ba talagang utangan or hindi. So ito nga yung ilan sa mga nakita ko na kagaya ng application na to, na pagka daw nag-loan ka ng 2,000 pesos, ang marereceive mo na lang ay 1,200 at babayaran mo to in just 1 week lang. So yes, short term lang and hindi mo siya buong matatanggap. At isa pa, meron ba ditong pananakot? If ever na ma-overdue? So yes, possible daw na maka-experience ka nito. Dahil sa kagaya nga nito ay merong pananakot. Yes, may mga harassments daw. At talagang nakaka-disappoint dahil akala nila yun talaga yung makukuha nila, yung mga nakikita nila sa ads. So grabe daw yung mga agents dito. So kayo, na-try nyo na din ba itong loan application na to? Please comment down below para malinawan nga din yung iba pang makakapag-try or gusto pa ding mag-try. So comment down your experience. And kung meron pa kayong gustong loan application na ipapa-review, i-comment nyo na din yan para ma-review ko para sa inyo. Dahil choice nyo pa din naman yan, 100%. Nasa sa inyo pa din yung choice kung magta-try ba kayo talaga or hindi. After ko sa inyong sabihin nga, itong experience ko sa pag-apply sa mga loan applications. Kahit na anong loan application man yan, please be a responsible borrower. Maging responsable tayo sa mga actions natin. Lalo na't alam natin na hindi maganda pero i-know natin. So, responsibilidad mo na yan na bayaran. Dahil in the first place ay nakita mo naman kung magkano lang yung matatanggap. Palinaw lahat na ipinakita sa'yo tapos ginawa mo pa din. Kahit na meron ding pananakot, so responsibilidad mo na yan. Kaya bago kayo mag-go, alamin nyo muna talaga kung kaya nyong bayaran sa due date na short term lang. So kung hindi, para less stress, iwas sakit ng ulo, wag po nating ipagpatuloy. So may nagtatanong pala kung ano ginagamit ko na wireless microphone. So ito yung Shisuo. So yan yung lagayan niya, Shisuo wireless microphone. Napakaganda nito guys. Ito yung ginagamit ko. Meron din tong background noise cancellation. Yung isa dito is the clip and yung isa naman nakalagay sa may phone. Kahit gaano kalakas yung ulan, hindi maririnig nito. Kahit may construction sa gilid ng bahay nyo, hindi rin narinig. Kaya kung aspirant content creator ka, vlogger or affiliate, perfect sa ito. Nandyan yung link sa baba. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!